I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not. Fuel to the top, got a filled up engine. Wearing dark blue trunks with gold trim, fighting out of Valencia, California by way of Tagbilaran City, Bohol in the Philippines. Ladies and gentlemen, please welcome the former WBC featherweight champion of the world, Mark Magnifico Magsayo. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Kilala ang Pilipinas na isa sa pinagmulan ng malalakas, magagaling at matatapang na boksingero. Dahil marami na dito ang nagpatunay na kilala sa buong mundo at nag-uwi ng mga world champion title sa larangan ng palakasan ng kamao o boxing. Mga pambato ng Pilipinas na buong tapang lumaban at walang inaatrasan makapagbigay lang ng karangalan at mapagmalaki ang lahing Pilipino. Marami ng iba't ibang kwento ang nabuo, nakapagbigay inspirasyon sa mga bata at sa mga taong nangangarap maging isang world champion. Isa na rito si Mark Magnifico Magsayo, ang batang kampyon na inaabangan ng lahat, dahil sa taglay nitong lakas at bilis pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Huli na tating alamin ang mga tagumpay ni Mark Magsayo, para maging isang world title sa larangan ng boxing. Let's go! Si Mark Magnifico Magsayo ay ipinanganak noong June 22, 1975 sa Tagbilaran City, Bohol. Lumakib sa hirap. Bata pa lang si Mark Magnifico Magsayo ay gustong-gusto na itong maging isang boksingero. Sa edad na 8 years old ay nag-umpisa na siyang mag-insayo sa ibabaw at baba ng boxing ring. Nagtala siya ng mahigit 200 amateur bouts kung saan nakuha niya ang 4 na kampyonato. Unang laban niya bilang isang professional fight, ay kitang-kita na sa kanya ang mga galawang malulupit bilang isang boksingero. Pinatikim agad ni Magsayo ang kanyang katunggali, pinatumban niya ng 2 beses. Hindi na niya ito pinatagal at first round knockout agad ang naging panalo niya sa kanyang unang laban bilang professional boxer. Simula ng panalo niya sa kanyang unang professional fight ay patuloy ang pananalanta niya sa ibabaw ng boxing ring. July 11, 2015, ito ang pinakauna niyang laban sa isang Mexican boxer. Alam naman ng karamihan na ang mga Mexican boxer ay kilala din sa buong mundo sa pagiging malakas, at mga agresibo pagdating sa labanan ng kamao o boxing. Paglabanan nila ang IBF Youth Featherweight title. Naging exciting agad ang laban dahil sa kanilang taglay na lakas, tapang at pagiging agresibo sa ibabaw ng boxing ring. Sa una ay halos parihas lang kumokonekta ang mga solidong suntok nila sa bawat isa. Ngunit hindi nagtagal ay nagpakawala na agad si Mark Magsayo na mala machine gun na suntok, dahilan sa paghiyawan ng mga tao at mga tagahanga at suporta ni Mark Magsayo. Kitang-kita nga rito at rinig sa mga fans ang excitement sa laban. Sa round 3 ay hindi na pinatagal ni Magsayo at pinabagsak na niya ang Mexican boxer sa pamamagitan ng mga solid na suntok, dahilan sa pagkatumba ng Mexican boxer na ito. Uminit na ang tensyon ng laban at halatang halata sa dalawang boksingero ang pagkauhaw sa panalo. Pinaulanan ulit ni Magsayo ang Mexican boxer ng mabibilis na kombinasyon. Ngunit palaban talaga at matibay rin itong Meksikano, gumanti rin ang Meksikano ng mga suntok. Sa ika-5 round, ay tuluyan na nga pinatumba ni Magsayo ang Mexican boxer sa pamamagitan ng isang napakalakas at solidong uppercut punch, dahilan sa pagtigil na ng laban at tangahalin si Magsayo bilang isang IBF featherweight champion si Mark Magsayo. Taong 2015 ng October 17 ang pinakauna niyang laban sa bansang Amerika. Kakalabanin niya rito si Suarez. Tulad ng dati ang piso pa lang, gustong-gusto na agad tapusin ni Magsayo itong si Suarez. Nagpakawala ng mga solidong suntok at mabibilis na kombinasyon at mga body punch itong si Magsayo, dahil malapit itong si Suarez sa lubid ay pinaulan ng mga solidong suntok ni Magsayo itong si Suarez dahilan ng pagbagsak nito. Hinaya ni Suarez at nakatayo pa ito at muling lumaban, ngunit sa kasamaang palad nagpakawala muli itong si Mark Magsayo ng mga solido at mga kombinasyong suntok.
Dahil dito ay hindi na nga kinaya ni Suarez ang pinasalang natamo niya kay Magsayo dahilan ng kanyang pagkatalo. Ang batang laki sa hirap at nangarap, ngayon ay natupad na. Dahil isa na siyang ganap na world champion. Dagdag pa sa ating mga balita, na si Mark Magnifico Magsayo, bago matapos ang taon 2024 na ay mag-iiwan ng pinakamagandang laban si Mark Magnifico Magsayo, makakalaban nito ang mandirigman ng bansang Ecuador na si Brian Mercado. Bago lumaban muli sa world title fight sa 130 pounds sa taon 2025 si Mark Magnifico Magsayo, ay magpapakita muna siya ng galing sa ibabaw ng boxing ring, para mapansin sa super featherweight division. Ayon kay Mark Magnifico Magsayo, kahit sinong boksingerong kampyon, sa kanyang division ay lalabanan niya ito anytime. Top 3 sa WBC ito sa rangkang si Triple M. Top 3 sa WBO. At kasalukuyang top 4 sa WBA. Kahit sobrang malalakas ang kampyon sa kanyang division itong si Mark Magnifico Magsayo ay wala siyang inuurungan. Ngunit bago yan ay panoorin muna natin ang naging laban niya kontra Rafael Reyes. Sa laban na ito ay makikita natin na isa itong laban kung saan ay matira ang matibay. Tirada ng Reyes, Ronnie. Good right hand by Reyes. Nailing Magsayo. Magsayo again. Goes the bell, end of the round. Very close fight. Magsayo appears to... And it was clear. Ayaw kaya ba yun sa... Low blow. Reyes, it's boxing. Come on. Oh. Pwede, come on. We'll see later in the slow-mo. Hey, no kabisa. At ito, nagre-reklamo na. Okay, come on. Sabi ni Referee Bainsa, very much in control, saying no low blow. And we have a rumble on the waterfront. Reyes says, let's get it on. The crowd, hindi nila gusto yung mga antics ni Reyes. Wild with the right hand, si Magsayo. Magsayo has to be very careful. What no one don't get wild. Come on. So we have a third round knockdown. Credited to Magsayo. Dinigit ni Reyes. It was a low blow. Sabi ni referee Abenza, it's a go. Clean go. Tignan natin mga slow-mo replay at the end of the round. Good right hand by Reyes. You know this guy's tough. Oo. Buhay pa ito si Reyes. Alam mo sabi nga niya, di ba? Before this fight, ang gusto niya talaga si Prince Albert. Pagara. Pero for some reason, hindi daw niya mahaginap sa pagara. Kaya dito muna. Kay Magsayo, he comes in with a lot of confidence. Oh, may holding. Kita-kita. May gulang ito. Oo, 1-2 combination mula kay Reyes. Magsayo meron ng knockdown. Medyo controversial nga lamang sapagkat ikinigit ni Reyes na low blow. What action? Umuusok ang lona. Good right hand by Reyes. Magsayo caught going in. Now he's complaining of a headbutt. Too much complaining. Sinasibisira sa rhythm ni Reyes. Tinamaan na niya ng uppercut si Magsayo. Hindi pa niya nakapitalize because he complains too much. Body shots. Beautiful uppercut by Magsayo. But Reyes comes back to the left. Final 10 seconds. We have a brawl. Absolute brawl. Dito sa the waterfront. By Reyes. Oh, beautiful combination. Reyes back yung sarili ng Mexico. Correct. At meron na nga tayong mandatory 5-minute rest pag ganun klaseng mga low blow sapagkat yung ibang boxing kasi nag-iinarte para makakuha ng disqualification. So that was a clear low blow. Oo. Kitang-kita naman yun. Reyes should really focus on boxing. Yung sinasabi ni referee Bainsa, laban lang. Huwag na magreklamo. Masyadong cocky. A lot of shoot. Oh, good right hand. But Reyes taking the blow. Matapang ha. At malakas si Buntok. Ang ganda ng palitan. Sulit na sulit ang aksyon. Rapid fire mula kay Magsayo pero binali mula ni Reyes. Reyes just casually walking away. Good left by Reyes. Good combination by Magsayo.
That must, alam mo na, Magsayo must get a little frustrated. Maganda rin eh. Oh, because he's hitting with some great shots. Reyes is fighting back. Yeah, Reyes is fighting back. Torres, unadulterated action. At nagtutupaya sa pagkakang Magsayo at Reyes. So, CBF Youth Featherweight Championship. Good left by Magsayo, but Reyes keeps charging in. Ulo naman, sinasabihan ng Lebanon Mensa. The head, watch your head. Reyes saying, I can take your punches to the body. Big right hand, cracking right hand. He nailed him with that punch. There was a wallop of a right hand mula kay Mark Magsayo in the black front. Oh, Reyes comes back with the left and a right to the side of the head. Buong loob dito si Reyes, ha? Oh, nagalaban ito. Bakbakan talaga. Beautiful left by Reyes. Oh, hand by Reyes. Magsayo got caught. Magsayo backtracking. What a... Oh, The cornerback needs some help, so he came in. medyo lumalaban si Reyes. In fact, I gave you previous round number 4 to Rafael Reyes. Good combinations by Reyes. Napapalaban si Mark Magsayo. Right hand. Alam mo ba, si Magsayo, this is the first time he's really in a fight. Oh. There is no backing out para kay Reyes. He is coming in with a lot of confidence. May tapang, may lakas, resiliency. Ang daming mga patama ni Magsayo. But he keeps fighting back, this Mexican. Oh, good left by Reyes again. Another hard right to the side of the head. Yung feeling ko, Magsayo wants to take some punches so he can give punches in return. That's not a good uppercut, but that's a dangerous tactic. Delikado. May kanan si Magsayo. This is a war of attrition. Matira matibay, Ronnie. Magsayo figuring in his toughest fight. Again, warning Reyes. Good overhand right by Magsayo. You know, Magsayo should just, don't worry about this guy, just concentrate on what you have to do. Another beautiful swing. Hilo si Reyes. What a play. Oh, beautiful right hand. And Reyes must go down. Oh, another cracking right hand. Reyes in trouble. Beautiful combination by Magnifico. What a fight! What a show of force! Mula kay Magnifico. One more. Still undefeated, and now the IBF Youth Featherweight Champion from the Philippines, Mark Magnifico Magsayo. Suena la campana y comienza el primer round. Los calzones de color plomo con negro para el negro Brian Mercado. Color tigresa para Guagua, Jorge Guagua, que sale muy movedizo en estos primeros compases de la pelea número 3. Allí está el zurdo, Brian Mercado, hasta el momento invicto, dirigido por Humberto El Muela Sosa. A izquierda ahora que dispara Brian Mercado. Este chico tiene juventud, tiene condiciones y posee dinamita. Y sobre todo, como les decíamos, juventud, divino tesoro. En la nueva camada de boxeadores de Promebox, lo que prevalece precisamente es la juventud que irradia por todos los poros de los pugilistas.
como en este caso Brian Mercado, mientras que su rival retrocede, pero Mercado busca también el golpe de gracia. Hasta el momento es la noche de los caos, señoras y señores, y vamos a ver qué es lo que ocurre en este combate. 1 minuto de acción. Los pleitos, las peleas son pactadas de acuerdo al récord, al número de combates que van obteniendo los boxeadores. Esta pelea, les informamos, señoras y señores, es a 4 asaltos. Son jóvenes peleadores que incursionan en el campo rentado. El boxeador esmeraldeño es debutante en el caso de Moisés Guagua, frente a Brian Mercado, que toma la iniciativa. Baja la guardia ahora Guagua. Mercado conectó ya con una izquierda, buscando el golpe de gracia. Quiere terminar rápidamente el combate y ahora le boxea elegantemente. No se dejó impactar, retrocedió y ahora en la riposta se va al ataque, castigándolo arriba y abajo. Cobrando confianza Brian Mercado. Se luce, bailoteando en piernas y ahora golpeando con el cross de derecha. Mete el swing de izquierda. Otro gancho de izquierda ahora por parte de Brian Mercado. Sobre los 2 minutos, exhibiendo muy buenas lechuras. El chico Brian Mercado, señoras y señores. Retrocede ahora Guagua en el centro del ring. Los mejores momentos del combate, señoras y señores, para Brian Mercado, sobrino de Segundo Laurencio, en el centro del ring. Toma la iniciativa, le lleva contra las sogas a Moisés Guagua, que se muestra en todo caso con muchas ganas de agradar esta noche al público acá en el Hotel Quito, el hotel de la ciudad. Suenan las tablillas, eso quiere decir que quedan 10 segundos para que termine el asalto. Va a sonar la campana. Swing de izquierda ahora por parte de Mercado. Vamos al segundo round de la pelea número 3 del programa, señoras y señores. Brian Mercado sale decidido, mientras el chico Guagua demuestra la juventud de ímpetu, deseos de agradar, pero se descuida y se desordena. Baja permanentemente la guardia y de esto está aprovechándose Brian Mercado. En el centro del ring, allí está retrocediendo Moisés Guagua. Una derecha por Guagua, esquiva Brian Mercado. La izquierda ahora por parte de Mercado para tratar de llegar a la pelea cortita, haciendo hasta el momento un combate muy inteligente el chico Brian Mercado. No nos olvidemos que esta es la 4ª pelea en el campo profesional para Brian Mercado y es el estreno de Moisés Guagua, que hasta el momento no es con felicidad, y aquí va a descargar toda la furia, la potencia de los nudillos del chico Brian Mercado sobre el primer minuto de acción en el segundo asalto. El primero anotamos una ventaja clara para Brian Mercado. En el centro del ring ahora la abraza Guagua, retrocediendo está Guagua, comienza a agotarse, me parece que no va a seguir, se arrojó la toalla y aquí se acabó, se terminó el combate. Muy superior Brian Mercado, señoras y señores, y es el tercer combate que termina antes del límite, sobre el minuto, 30 segundos de acción. En el asalto número 2, gana el boxeador del rincón azul, Brian el Negro Mercado, que continúa invicto en el campo profesional. Un aplauso para Brian Mercado. Anunciamos el fallo de este combate. Ganador, el boxeador en la esquina azul, Brian Mercado. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.